Hallelujah, praise God. Dalaygon ang buhi nga Dios karong kahaponon, no? Usa ka tugnaw nga panahon kasi kusog ang ulan. Pero dili ni babag aron magapadayon kita mag-share sa mensahe sa Dios. Tinatawag nako ni siya nga Bible study. Apan ang pamaagi niini naga-video ko then later on gina-upload nato sa YouTube para ma-share nato sa uban, no, sa atong mga kaigsuonan samanta karon nga himutang. So sa atong pagpadayon sa maong mensahe karon mga igsoon, mahitungod sa ang atong topic na nahimutang sa Revelation chapter 22 verse 12. Actually mao ni siya ang tema sa simbahan sa Ginoo kung asa ko fellowship, no, ginadunggan nako ni gi-share ni sa among pastor, then naukay ko, no, gitun-an nato ni nga na makita sa Revelation chapter 12 giingon diri nga behold, I am coming soon. Revelation chapter 22 verse 12 ingon niya, behold, I am coming soon, and my reward is with me to give to everyone according to what he has done. Hallelujah. Mamo ni atong pagahisgutan karong kahaponon mga igsoon. So actually mo ni siya ang tema sa ginakaingon nako, mo ni siya ang tema sa simbahan kung asa ko nagapilosip. It is ika 41st anniversary na, no, sa atong pagsugod mga igsoon, no, i-address na ko ni sa church kung diin nag-celebrate of ika 41st anniversary. Ang pagsaulog nato sa anibersaryo sa simbahan sa Dios nagpahinumdum ni sa atong kagahapon apan usa pod ni katawag sa atoa nga mo-look forward ta kung unsa ang naa sa unahan. Although giingon sa Isaiah sa chapter 23 naigisgutan diya nga do not forget the former things, ingon pa niya. Apan may laing bahin sa kasulatan sa Book of Isaiah pod sa chapter 46 na nagaingon, do not forget the former things, no? Unsa man ang dapat di nato may baw-an sa 41 years nga naata diha sa Ginoo nagselebrar. Kung ikapila ka diha sa 41 years ako nag-celebrate ko, no, sa ika 41 years 2011 o 2010 ko nakasulod sa simbahan. So mga 15 years ang akong kalambigitan diha sa simbahan niya kung di nag-celebrate karon. Kung pila man na katuig na igsoon, ikalima katuig, kapito. What is important, niabot ta ni ining taknaa. So balik ta dito. Sa atong pagselebrar sa ika-41 katuig sa pagkamatinud-anon sa Dios or in God's faithfulness sa atong simbahan, kung asa man ka nga simbahan sa Dios, kung diin asa ta nagapilosip, no, dili lang kini ang anniversary, dili lang ta naga-celebrate ini anniversary, apan nagapahinumdum kini diha sa Dios, no, nagpahinumdum ka nato diha sa kaayo sa Dios sa iyang mga promises ug sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kasi nga ang 10 verse Revelation chapter 22 verse 12 says nga nagaingon siya, behold, I am coming soon, and my reward is with me
to give to everyone according to what he has done. Hallelujah. Praise God. So, kining libro sa book, kining the book of Revelation, gisulat kini ni Apostol Juan, no? Apostle John, while he was exiled on the island of Patmos, no? Nung naa siya sa island of Patmos. Usa ni ka revelasyon nga gihatag ni Kristo mahitungod sa end time sa katapusang adlaw. Ang final judgment ug usa ka tawag nga eternal hope sa tinuod nga mga born again Christian, sa tinuod nga born again believers. Busa sa chapter 22, si Kristo nagahatag siya, no? He give his final promise. He is coming soon. Usa ni siya ka warning, dili lang ni warning but usa ka comfort to all believers. Kung mahinumduman nato sa early church, nagpuyo sila, no? We live with expectation. Ug karon adlaw pod mga igsoon. Kasi sa atong pagselebrar sa ika-41 nga tuig karon November, may 1 month pa kasi October 8 karon November 8, Sabado na siya. We must live the same way kung unsa ang pagbati nila sa una. Mao pod ang pagbati nato karon. Not just celebrating history, but preparing for His return. No? Ang atong pag-celebrate, dili lang nag-celebrate ta sa history, sa 41 years na niagi sa ato. But ang labing gipreparahan nato ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Hallelujah. So mo nay atong preparahan na hapit na gyud siya mobalik. Kung sa early church nangandoy silang hapit na mobalik, kung 1970s na isgutan ang pagbalik ni Hesus. So pila na lang katuig mga igsoon. Haduol na gyud ang pagbalik sa atong Ginoong Dios. The King of Glory, our Lord and Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Ang behold niya sulti dinhi kung madto ka sa grammar ang statement nga behold diri means to look carefully, no? To pay attention, what else? To take notice with seriousness, no? Pahalagahan mo ito. Kung sa Tagalog pa, masdan mo. Tingnan mong mabuti, no? Panilagi siya. No? Siguraduhin mo. Sa Bisaya patanawa kini. Pagmatngon. Meaning to say Jesus is calling our attention. Don't ignore this truth. I am really coming. So Hesus Kristo po ang nagaingon. Na moabot gyud siya. Kung sa panahon sa World War II naka-record si Douglas MacArthur sa panahon sa World War II dinhi sa atong nasod nagaingon, I shall return. Siya manggani nga tao lang, ibalik manggani siya. How much more nga Dios nga dili siya pwede magtinikan. Tinuod siya nga Dios, dili siya butbuton nga Dios. So sa atong pagpadayon, ang word nga coming soon, kasi ingon niya, behold, I am coming soon. Meaning to say, ang iya pagbalik, tinuod gid siya. His return is certain, no? Though we don't know the exact time, bisag di nato alam ang exact time, walay fix nga exact time. But ang importante, ang pagbalik niya is tinuod mga igsoon. Hallelujah. Praise God, balaan niya Dios, no? So meaning to say, ang word nga soon dinhi does not mean immediate.
apan sigurado kini og sudden mga igsoon. Sudden is U-D-D-A-N-N. Sierra Uniform Double Delta Econ November. So meaning to say, ang ibig sabihin na I am coming soon, malapit na akong dumating. Sabi sa pa, hapit na kumuli. So meaning to say, it speaks of urgency. We must be prepared at all times because He may come anytime, mga igsoon. So kailangan magbantay gyud diet kay anytime mubalik ang atong Dios nga buhi, no? Unexpected at all times, mga igsoon. Munang magbantay gyud diay ta kay posible pinakalit lang moabot ang atong Ginoong Dios, no? Ang atong Dios nga manluluwas. That's why, mga igsoon, as we magbantay ta kasi sama sa ingon sa book at the Gospel of Matthew sa chapter 25 about the 10 virgins, may gisgutan dito, no? And even sa 1 Thessalonians nagisgot siya, ingon pa na, the day of the Lord like a thief. Wala na to na siguro ang adlaw sa Dios. Sama sa libro, no, sa the Gospel of Matthew, chapter 25, the parable of 10 virgins, I think verses 1 to 13 na siya. May gisgutan dito about the 10 virgins, no? Ang 5 ni adto, 5 were wise, no? Meaning to say, napalit silang extra oil para sa ilalamparahan. No? Meaning to say, nangandam sila. Andam sila kanunay. Then, ang 5 dito is mga danghag, pulis. Tungod kay wala sila nagadala sa ilang extra oil. Sa panahon nga niabot ang pamanhonon, nasirad-an sila ug wala na sila nakasulod sa maong kasaulugan. Kaya giingon ni Hesukristo, therefore keep watch because you do not know what the day of hour. So meaning to say, mga igsoon, ang bridegroom nga ginahulat nato dinhi mao si Hesukristo, no? Si Hesukristo nga atong Dios. Then the 10 virgins, the believers or the church. The oil symbolizes the Holy Spirit, faith and readiness. Then ang pagsara sa other 5 virgins nga mga danghag, it means final judgment. Kaya naman, mga igsoon, kailangan mahimo tang spiritual ready, no? Manginabuhi tang we live faithfully. Our lamp kailangan mahimong burning siya and stay stay filled with the Holy Spirit, because we don't know when Jesus will come, mga igsoon. Wala ta kabalo kung kanus moabot ang atong Dios nga buhi. Munang lisod, mga igsoon, sa usa ka Kristohanon, no? Nga makalit-kalitan lang ta na mga pangutana mo bitaw, makapangutana ta, no? Karon sa pagselebrar nato sa 41 ka tuig, we are reminded that the church exists to prepare for His coming. So ang pangutana, dakong pangutana, mga igsoon, the question is, if Jesus is coming tonight, are we ready? Or alanganin pa kay may preserbasyon? Unsa ba gyud ang dapat himuon nato sa
balik ni Hesukristo isip usa ka Kristiyanon. Tungod ba kay mobalik ng atong Dios, ah, wala na tay himuon, muhulat na lang ta, di na ta mukaon, mag-fasting na ta, or mag-resign na ta sa atong mga trabaho, ang ato properties ato na ibaligya, kay mag-focus na ta sa iya paabot, diri na lang ta, magpulong na lang ta sa kwarto, kay hulaton nato iya pagbalik. Muna yung mga dakong pangutana mga igsoon. Kaya, ang dakong pangutana, kung mubalik si Hesukristo karong gabi, andam ba ta nga musugat kaniya? Andam ka ba moingon na ani anak ko Dios, andam na nimo kuhaon sakyaon? No, sa pinakalit, andam na ba ta marapture mga igsoon? So, adto na lang ko'y unom pipila ka mga pahimang no reminder sa ato kay lagi isip usa ka Kristohanon dili pwede as a born again believer nga magulat na lang ta, mag-relax na lang ta, wa na tay himuon habang kita nagapaabot sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo kay lagi ah, wala siya nagkuan og oras pero nag-ingon siya nga dili na magdugay mabalik siya. So, ang pangutana, while waiting for his return, what should a born again Christian do? Habang nagapaabot ta sa atong Ginoong Dios nga manluluwas nga si Hesukristo, unsa ang dapat himuon sa born again Christian? Nalang ko yung mga unom ka punto nga dapat himuon sa usa ka Kristohanon. Una, live a holy life, no? Magpuyo ta nga balaan tungod kay siya balaan. Ingon pa sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy, because I am holy. Sa 2 Peter, lain, sa 2 Peter chapter 3 verses 11 to 12, ingon pa niya, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to be holy, ungodly lives as you look forward to the day of God. So, kita di ay dapat mga igsoon ang mamili, no? Unsa ba ang dapat himuon nato sa atong kinabuhi nga kabalo man kita? Temporary ang tanan, may katapusan ang tanan. Unsa ang gusto nato mahitabo sa panahon sa adlaw sa Dios nga ang pagbalik. So, kailangan huli ta, no? Magpakabalaan ta kayang Dios balaan. No, ang pagiging holiness is not perfection mga kapatid na kuan na gyud ka. But separation from sin and dedication to God. But ang pag-iwas nato sa pagpakasala, no, ug ang dedikasyon nato pagserbisyo o pagtuman diya sa kasuguan sa Dios. Gitawag kita nga manginabuhi kita nga pure, matinud-anon, ungodly lives dapat moabot sa to. Dapat ang atong kinabuhi, ang tinatawag nga holy diri, ang atong kinabuhi should reflect Jesus daily. No? Dapat makita nila nga si Kristo ang gisulob nimo. No? Tong nine fruits, so dapat mo ito'y ma-apply sa ato. Sa atong ginabuhian ni istorya, sa atong action, o sa atong mga choices sa atong kinabuhi, mga kapatid. Manuman, tungod kay si Hesukristo, dili siya moadto sa simbahan nga worldly church, but a pure and prepared bride, no? Wala siya pakialam kung unsa ka nga simbahan. Ang kailangan lang niya, putli ug andam na simbahan mga igsoon. Unang kailangan mong nabuhi kita in our daily life, yung sa pang-adlaw-adlaw nato, ask yourself, may pasaylo diya sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Kasi ako mga nasulti, action ako. No? Himo ako nga putli,
limpyo diha sa imong atubangan ug God. Sumo nang importante mga igsoon. Dini kaduha, stay faithful and active in serving God. Kailangan na mapadayonon ta, no? Na matinud-anon ug aktibo sa pagserbisyo sa diha sa Ginoo. So ingon diri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in work of the Lord. So nagsuko ang Dios sa ato. Kailangan immovable ta, always abounding in the work of the Lord, mga igsoon. Kailangan nagapadayon ang atong kahingawa sa pagserbisyo diya sa Ginoo. Yung pa steadfast, stand firm. Unsay ipalig-on nato dinhi? Unsay dapat mahimo tang immovable? Unsay atong himuon nga assessment dinhi? Ang dapat palig-onon nato ang atong pagtuo diya sa Ginoo. Kasi kung natay tinuod nga pagtuo, nag-stand firm ta diya sa pagtuo sa Dios. Sama ta sa giingon sa Psalm, no? Sa Psalm number 1 nga gisulti didto 1 to 5 ata na 1 to 6 nga unsa nga klase ka nga Kristohanon kung ikaw nag-stand firm diya sa Dios. Bakit? Para pag moabot ang mga pagsulay, mga temptation, immovable ta, lig-on ta, mga igsoon, tungod kay ang atong pagtuo active, no? Nagapadayon, rooted ta diya sa Dios. So dinhi tungod kay may ganti ang tanan, kay ang Matthew chapter 24 verse 46 nagaingon nga, blessed is the servant whom the master finds doing his work when he comes. Hallelujah. Sa Romans chapter 12:11 ingon pa niya, keep your spiritual fervor serving God. So dapat diay magapadayon ang atong pagtuo diya sa Ginoo, no? Ang atong pagtuman. Tungod bakit kailangan pulit ta dito sa Dios? Dili ta dapat magkabalaka kay ang atoang mga paghago in the Lord is not in vain. Dili makawang mga igsoon. Tungod kay may eternal value sa mga igsoon. Si Caleb, sa iyang pagka-aktibo, kung makabalot ka kay Caleb, usa ka sundalo, kauban ni Joshua that time, naging assistant siya ni Joshua nung namatay na si Moses, no? Naging tao siya ni Moses. Dahil sa pagkamasinugtanon niya sa leadership ni Moses, nagasunod siya kanunay sa Dios, no? Aktibo siya, na-bless siya, no? Na panag-iyan niya ang Kanaan, the promised land na angkon niya mga igsoon. So, same as ato karon, may promised land, no? May maangkon ta nga promised land, flowing of milk ang honey mga igsoon. Dili literal na 10 hectares nga yuta, but langit mga igsoon. Salvation is the promised land of God sa atong Dios, no? Usa ka pangandoy gina-desire sa atong kalag mao ang langit mga igsoon. Kay dito sa langit, sa ingon dito sa John chapter 14 ba na 1 to 3 nga giingon dito nga dito sa langit may mga mansions dito. May mga balay dito ng klase-klase ng mga mansions, gold ang atong puy-an mga igsoon. So sama kita, mangandoy kita sama ni Caleb. Magapadayon kita sa buluhaton sa Dios. Kay isa ka adlaw ana may eternal value ang tanan. Ang faithfulness nga giingon diri means continuing to serve even when tired or unnoticed mga igsoon. Kasi ang tao, ang Ginoo nagatan-aw sa tao, serve him with consistency and sincerity mo na gitan-aw. Dili nang pakitang tao na dahil manggihatagong kagiber ka, kundi ang consistency and sincerity ang mapadayonon ug seryoso nga nagapangalan sa Dios. So meaning to say, kung asa ka nga ministry, tagahugas ka lang diha, tagalimpyo sa CR,
pagahugas og plato o unsa ba diha, keep serving in your ministry so on. In your giving, no, sa tithes and offering dapat balanse ang tanan. Balance ang tanan, dili pwede nga sa ministry ka lang okay, pag abot sa tithing and offering wala ka na, dili pwede maigsoon. Busa mo nang atong palakaron, no, ang atong i-implement isip ko sa Kristohanon nga karong panahon mga igsoon, dili karon ang panahon na mahimo tang tapulan o mahimo tang bugnaw. Mo ni ang time na muduble pa, mupadayon pa, mas mutaas pa ang atong pag-ampo, ang atong pag-worship diha sa Ginoo, ug atong serbisyo diha sa Ginoo. No, dapat mas mo lig-on pa ta, magapadayonon ta habang nagapaabot ta para isa ka adlaw ni ana ang Dios maabtan ta na karapat-dapat sa atubangan. Hallelujah, praise God. Gamahanan ng Diyos. So, ikatulo, unom ni siya, ikatulo. Keep the fire of love burning. Keep the fire of love burning. Ingon pa din sa Matthew chapter 24, verse 12 to 13. The one who stands firm to the end will be saved. Meaning to say, mga igsoon, kailangan magpadayon ta, no? Kung unsa ta sa una, kung sa first year, sa 41 years na to, diha sa Ginoo, nag-celebrar ta sa 41 years. Kung sa una, ika 5 years nimo, ining simbahan, ika-2 ka tuig nimo, o first year nimo, dire sa simbahan, init kaayo ka igsoon. Hantod karon dapat nagpabilin ang kainit nimo. Ingon sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39, love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. Kailangan may tabo na sa maigsoon. Keep the fire of love burning. When love grows cold, mga igsoon, kung ang hugma nato nagakunhod, ang atong pagserbisyo diha sa Dios, dili gyud nato matuman ang full attention nato diha sa atong ministry, diha sa simbahan ug pagpangalad sa Dios. Jesus, no, si Jesus nag-warn that Jesus warned that in the last days the love of many were cold. Na-record na sa Matthew chapter 24 to 12. Kailangan magpadayon ang atong gugma sa Ginoo passionately and love others sincerely, especially those in the charge of the family. Kaya ingon pa sa Revelation chapter 2 verse 4, ingon niya, you have forsaken your first love. Born again believers must love Jesus like the day they first believed. No? Kung unsa ang atong pagtuo sa atong Dios, kung unsa ta kainiton sa una sa gisgutan nato, kung sa diyang una pa nimo gidawat si Kristo, active kaayo ta sa buluhaton, sa simbahan, sa prayer meeting, una-una ka pa sa Bible study, una ka pa moabot, advance ka pa mag 1 hour. Dapat mga igsoon, ing-ana gihapon ta karon kay ang Ginoong Hesus, no, ang Dios nagapahinumdum siya na you have forsaken your first love. Yung first love nga unang gidawat nimo si Kristo, init kaayo ta. Giver kaayo ta. Pero karon ika 41 years mao ba gihapon ang atong pagbati diha kay Kristo.
after 41 years sa pag-celebrate sa anibersaryo, init ba gihapon ta diha sa atong Ginoong Hesus, sa atong Dios nga manluluwas. So mga igsoon, kita laang kabalo ni ana. Ang Dios magpahinumdum sa ato na ayaw kalimti ang kagahapon nga ang imong first love diha sa Dios. Nga siya dili magkunhod, magapadayon siya, may consistency, may sustainability. So mo tong pahinumdum sa Ginoo sa ato. Because God, He is that God of yesterday, today, and forever. Hallelujah, praise God. Ikaw, Pat, share the gospel while there is still time, no? Meaning to say, mag-evangelize ta. Habang may panahon, may igsoon, i-share na to ang gospel. We warn our loved ones, no, and others. Warn and love others. Yan ang evangelism nga may gugma. Kasi ang born again Christian, mga igsoon, kung tinuod nga mobalik na si Jesucristo, we cannot stay silent, brothers and sisters. Dili ta magpakahilom na lang. No, gina-share nato si Jesucristo kasi nahadlok ta, dili man ta nahadlok nang nabalakat ta, dili ta mahimutang pag dili niya mahibaw-an kung kinsa si Jesucristo sa atong kinabuhi. Tungod kay daghang pa mga kalag na kailangan maluwas sa atong pamilya, ang atong gilikanan, ang imong igsuon, ang imong anak, ang imong amahan, and even ang katulong o ang kasambahay sa bahay, mga igsuon. Sa atong trabahoan, dapat concerned po ta, ma-share nato na. Sa komunidad, na asa sa atong mga silingan kung diin, wala nila nailhan si Jesucristo. Dapat ipadayon nato na mga igsoon. Kung sa una kusog kaayo ta, tabian kaayo ta, may tungod kay Jesucristo, dapat karon misamot na siya. Let us be soul winners, not just church attendees. Dapat aduna gyud ta. Madala di kay Kristo, dili sa simbahan, kay Kristo nato dalon. No? Kasi uban po sa ato at 20 years na, 30 years na bisag isa nga kalag walay naluwas diha sa Ginoo. So ingana mga igsoon, ipakita nato nga testimony ang atong kinabuhi diha kay Kristo. So preach the word. Be ready in season and out of season. Ingon ni Paul, advice ang panambagon ni Paul kay young Timothy. Preach the word in season and out of season. Dili lang ta mamili na unya na sunod adlaw na, kundi pangitaan, magkabalaka ta kung dili ta nakashare sa word of God. Preach the word in season and out of season. Jesus is coming soon. And there are still many who do not know Him. Kailangan gamiton nato ang matag opportunity, mga igsoon. We must use every opportunity to tell others ang mahitungod nga salvation, about the salvation found in Christ. Hallelujah. Kaya natay dapat panahon nga evangelize ang atong friends, neighbors, or your girlfriend, co-workers, labaw sa tanan ang atong pamilya. Time is short, mga kapatid. No? Kung di mamubalik si Jesucristo, maunahan ka mamatay. No? Sayang. Kasi ingon nila, what is your life? Your life is like a mist that appears for a while. Wala ta nakashare ni ani, tas nauna na ta namatay o siya namatay ang dapat sharean nato. So sayang ang panahon. So dapat i-share gyud nato.
Ikalima, stay watchful and ready. Ingon pa sa Book of Matthew chapter 24 verses 42 and 44, yun pala, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. So kailangan magbantay yun di ay ta, kasi di na to alam kung unsa orasa ang adlaw sa Dios. Wala ta kabalo. Basig karon human ani na ana ang Dios, moabot na siya. Stay watchful and ready mga igsoon. Kaya kailangan we keep our faith alive, not lukewarm. Kasi kung lukewarm ta, ingon sa Revelation chapter 3 to 16, iluwa kita, no? Iluwa kita. Then, pag iluwa ka, pag lukewarm ka, so automatic, emperno pag iluwa ka. Then yung pa, live as true Christ could return at any moment. Kailangan ang stay watchful na to and ready ka na bang naka-mindset sa ato no? Na ka na bang pagpuyo na to nga mubalik si Jesucristo at any moment. Pag ganun kasi ang mindset na to, nakapokus, meaning to say nakapokus ta kay Jesucristo, ng atong kasing-kasing, nakapokus sa tanan. So, maiwasan na to ang pagpakasala. Kasi nga, nagabantay ka na basig after 10 minutes, after 1 hour, pero dili kung di na ka maglihok, ang ginamin lang dito nga, we live, sama sa number 1 kanina nga mensahe nga, sa gi-enumerate na to na, magpabilin ta na huli diha sa atubangan sa Dios. Mo na ni siya, stay watchful and ready. Nangandam ta kanunay nga at any moment ubalik ang Dios, ang Ginoong Jesucristo. Watchful means being spiritually alert mga igsoon. No, dili ta natulugan ba, dili ta tulog or distracted by worldly things, dili ta magpa-distract sa mga worldly things. Akala na to okay pa na siya pero kalibutano na di ito. A watchful Christian lives it's the as if Jesus will come today. No? Ang Christian dapat nanginabuhi nga watchful siya na kada adlaw nga si Jesucristo nga posible nga moabot at any time sa giingon nako ganiya. So, ang dapat himuon nato mga igsoon, we guard our heart. Stay in prayer, maghimo tang prayerful, ug labaw sa tanan, andam lang yun ta kanunay. Hallelujah. Praise God. Last but not the least, mga igsoon, be part of a faithful community. Be part of a faithful community. Unsay ibig sabihin aning be part of a faithful community? Sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 25, may gisulti din ingon pa niya, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So dili nato likayan ang panagtigom nga naa diha asa sa simbahan sa Dios. So meaning to say mga igsoon, the church is God's family where we grow. No? Kung asa ta nagalambo, nagaserbisyo, kung diin adunay pag yung tawag yung encourage each other. Pag dinasigay, sa Bisaya pa. Adunay pag dinasigay. Ang giingon diri nga not giving up the meeting mga igsoon kasi usahay gina-focus lang nato dito sa mga prayer meeting. So, in all kumpasing na siya, package na siya, tanan mga buluhaton
nga naa diha sa simbahan dapat nalambigit ta niini. Kailangan apil ta, no? Apil ta sa matinud-anon nga komunidad nga mao ang simbahan ni Jesucristo. Kundi naa ang pastor nangulo didto maigsoon. Kasi ang pag-fellowship manggod nato mo ni makatabang sa ato nga mahimutang lig-on diha sa pagtuo. Madasig ta ni pastor ni brother, no? Kailangan mahimutang encourage or accountable. Kailangan apil gyud ta ni aning matinud-anon nga community. Ma-prayer meeting man na siya, ma-Sunday school, mga evangelism, feeding, gift giving, etc. Basta tanan-tanan nga buluhaton diya sa simbahan dapat involved ta niini mga igsoon. Nalambigit ka niini. Bisan pa ang mga buluhaton ministry sa simbahan apil kanini mga igsoon. So, kailangan we stay connected sa atong mga kaigsuonan sa simbahan. Be involved, support one another. Dili maingon nga suporta nga kwarta dayon physical. Nang open ta sa usag-usa para aduna tay ikahatag nga panambagon nga makapalig-on sa atong pagtuo. Ug labaw sa tanan mahimo tayong united until He comes mga igsoon. Hallelujah. Gamhanan ang Dios ang bahay. So mga igsoon, tapos na ta sa atong mensahe. Sa atong conclusion, gusto ko lang ipaibalo sa inyo nga Jesus, no? Jesus promise is sure mga igsoon, tinuod ni. Ingon niya, behold, I am coming soon. No? Let this 41st, no, pagsaulog karon sa ika-41 katuig sa anibersaryo sa simbahan sa Dios. Nagapahinumdom nga ang atong panahon limitado na lang, short na lang siya. Pero ang atong mission is great. Kaya magapadayon ta nga matinud-anon, balaan, mahigugmaon na igugma, ug labaw sa tanan magbantay ta, ug mahimutang active, sustain ang atong pagserbisyo diha sa Ginoo. Hallelujah, praise God mga igsoon. Until Jesus returns, kailangan magpadayon tang active. Busa mga igsoon, adunay pangutana. If Jesus came tonight or after this, unya hapon, sunod adlaw, unsa ang makita niya sa imuha mga igsoon? Would He find you what? It could be pitbull ba or backslidden? Burning or lukewarm? Serving or just watching? Usa lang ang gusto nako i-share diya. So, let us live every day as if the day of His return mga igsoon. Magpuyo ta nga at any time moabot ang atong Dios nga manluluwas. Kailangan ang simbahan magmata, mangandam, kailangan balaan og active nga sundalo sa Dios. Kailangan ideklara nato sa atong kaugalingon, sa atong mga kasing-kasing. Sa tibuok natong kasing-kasing nga makaingon ta, even so come Lord Jesus, sama sa giingon sa Revelation chapter 22 verse 20. Sana'y darating ka na Panginoon. May He find us ready when He comes, mga kapatid. Nag-ingon si Jesucristo, He who testified to these things says, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus.
Hallelujah. Kita makaingon, ali na, Ginoong Hesus, andam na ako. Ania na ang imong ania na, tungod kay naa na ang bridegroom, ania na kami nga imong ikasal diha kanin. That's why mga igsoon, kung kita nagasama sa example nako sa selebrasyon sa simbahan kung asa ko nagapilusip, kung ikaw ikalima ka, ikaspulo, unsa bagyod ta diha sa atubangan sa Dios. Usa kita mogingon magahangyo kita sa Dios. Mapasalamatan kita for how many years ka diha simbahan, 20 years, 30 years. Pasalamat kita sa iyang pagkamatinumanon sa atong simbahan, sa atong mga kinabuhi. Maghangyo kita sa iya nga to live holy lives, esteem people in service, and keep the fire of love burning in our hearts that makes us watchful and ready for His return. We will continue to share the gospel until He comes, no? Until Jesus comes, mga kapatid. Muna ato kanunay ipangandoy sa iya nga siya muhatag kanato ni ana nga wisdom na i-preserve both body, soul, and spirit aron sa ingon hinlo ta sa iyang pagbalik na makaingon ta, come Jesus, our Lord and Savior, come Jesus. Hallelujah. Amen.